pagdalaw ng mga pantas. Pumasok na ho tayo sa chapter 2 ng Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Misayas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon ito, o tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlaan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila ipabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Ayon, narito na tayo sa pagdalaw ng mga pantas at medyo nagulo na si Herodes dito sapagkat ayaw niya yata may haliling hari sa kanya. Ito, ang mga panahon yun talagang gusto nitong mga hari nun at mga patriarch at ng mga makapangyarihan nun wala nang palitan. Ay ito, pinanganak at nabalitang magiging hari. Ayaw niyang mayroon mag-iiba ng hari. Itong si Herodes. Kuya Diyo, ano masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, ang pagdalaw ng mga pantas. Ayon po sa mga pantas, ang ating Panginoon ay isang hari. Kaya sila nagbigay galang sa Kanya kahit ito'y musmus pa. Nagpatira pa at sinamba nila ito pagkat may kapangyarihang taglay dahil galing langit ang liwanag na nagbibigay sa Kanya. Yan. Ibig sabihin, yung pagkakapagpunla kay Maria na sa kapasidad at kapangyarihan ng Panginoon, kaya nasilang ang darating na haring ito. Pero yung si Herodes, Kuya Joe, talaga naguluhan Ayaw niyo may makakahalili siya, no ha? Hari binibiro mo dito'y makikita natin dito yung mga sanggol ipinapatay pa nga ni Herodes para mawala sa kanyang landas yung magiging haring yun na bata nadadana natin yan dito sa ating itong ang pagdalaw ng mga pantas naman ang ating pag-usapan dito. Nakita natin dito na napakita sa kanila ang isang tala na para matagpuan nila. Sa ngayon, nakikita rin natin na kinakailangan hanapin natin ang liwanag sa ating buhay na dala ng Panginoon. At iyan ay yung talang magniningning sa pagkatao ng bawat Kristiyano at ito na nga yung aral na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kuya Ben, ano masasabi niyo rito? Una, tingnan po natin yung nilalaman nitong mabuting balita. Kasi ito ay may mga karakter dito, may iba't ibang klase ng tao. At napakahalaga ang ginagampanan ng bawat isa para ito ay i-apply din natin sa buhay sa pangkasalukuyan. Una, ang karakter na nandito, yung pong tinatawag nating sa ating pangkaraniwan na mananampalataya, anong ako'y bata pa, ang tawag dito ay tatlong haring mago. Pero sa Biblia, kung makikita po natin, pantas.
pag sinabi nating pantas, ay ito yung matatalino. Matatalino. Yung grabe ang kalaman. Yan, di ba? Grabe ang kanilang tinataglay na karunungan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ito yung unang karakter na itong gusto nating makita. At isa-isahin po natin yung karakter na yan upang maunawaan ng bawat tagapakinig natin na mayroong kahalagahan na ginagampanan ng bawat isa na yan. Pangalawang karakter dito na makikita natin sa unang mga bahagi pa lang ay si Haring Herodes. Kasi si Haring Herodes, nung kapanahonang yon, ay siya ang naghahari sa Hudiya. Tama po ba? Nandito naman, ano? Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Hudiya noong kapanahonan ni Haring Herodes. So, sakop niya yung Hudiya, yung Bethlehem, na kung saan siya ay ibang klase ang kanyang pagkahari. Itong klaseng uri ng haring na ito, iganit to eh. Sa kaswapang sa kanyang panunungkulan, baka madulas ako. Ayaw nang may magpalit sa kanya. Ayaw nang mapalitan at gusto nila manatili na yung kanilang kapangyarihan. Sila na lang. Di ba ba magkakaiba, no? Yung unang karakter na sinasabi natin, yung tatlong haring mago sa pangkaraniwan nating pamagat nung araw pangkabataan, pero ngayon ipinakita din tatlong pantas. Ang pantas ay matatalino, marurunong at maraming kaalaman. Kung sa ito yung mga prophet din ng araw eh. So, nakakadalawa na tayong uri ng tao o karakter dito po sa ating binasang ito. Pang-apat na karakter na nandito ay makikita po natin na si Jesus, kasama si Jesus. Yung pinakatampok na karakter. Si Jesus kasi, ito yung masagana, yung bukal na ipinadala ng ating Ama. So, ito yung maigting na karakter dito sa ating pong binasa. Ano ang karakter nitong tatlong hari? Makikita po natin ang kanilang pagtungo at pagdalaw kay Jesus. Ang sabi nila rito, sila ay pupunta upang sambahin siya. Ang linaw nun eh. Upang sambahin siya. Napakaganda po, ano? So, yung tunay na pakay ng tatlong pantas, mapalapit sa Diyos, mapalapit kay Jesus, makapagbigay pugay, makapagpuri. Dito sa kapanahunan natin, hindi ko alam kung napakarami pang ganitong uri ng matatalino ang lumulutang. Sapagkat ang matatalino ngayon, ay hindi ko malaman, parang Herodes na lahat eh. Hindi na yata, hindi na katulad. Itong mga pantas, ng masubra ng karunungan, ang gusto na nila, manatili sa kanilang mga posisyon. Hindi na ganitong yan ang matatalino ngayon eh. Ibang-iba dito sa tatlong matalino. Ito yung dapat nating sundan at ito ang dapat nating tularan. Bilang mga Kristiyanong tagasunod at mananampalataya kay Jesus, magirin tayong pantas. Sa araw-araw na pagdalaw natin sa simbahan, sa ating pagkilos, sa ating opisina, sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, ipakita natin ang pagiging matalino sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Yung pag-akit sa kapwa patungo sa Diyos. Ito yung tunay na talino na ibinibigay ng Diyos. Pero tingnan nyo naman ito si Herodes nung makarating na sa kanya. Anong sabi? Inutusan pa niya yung mga pantas eh. Tuso? Tuso talaga eh. Pero makikita mo yung kanyang panliling lang. Nililing lang niya yung tatlo na sadyang tapat, malinis, na gustong makadalaw kay Jesus na mayroon pang regalo. Pagdating doon, sabi niya, bumalik kayo sa akin. Ito yung panliling lang niya eh. At pupunta rin ako upang magawin din yung ginawa nila. Magbigay pugay. Magbigay pugay din.
Marami rin ganito hanggang ngayon, kuya. Sa mga ngaral. Tulad na nito sa atin, mayroon ganito rin na ang kanilang ginagawa